ang main purpose, yung intelligence work, tapos may mga nagsusupport sa intelligence work, yun yung mga confidential fund. Pero ang Department of Education at saka ang Office of the Vice President, na ang mandato ng Vice President is maghanda ka maging presidente at any time. Yun yung mandato mo. Yun lang. Yun yun. But so, wala kang intelligence work na mandato. Kaya nga, hindi ka dapat entitled sa intelligence fund or confidential fund. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Pero ang topic natin ngayon, Sen Ay, Coco, hindi naman pumasok naman tayo. hindi naman tungkol sa baha. Pero don't you wish, Sen, sana po nasa Senado pa rin kayo ngayon para mag-participate dyan sa impeachment trial ni VP Sara? Well, nung nasa Senate ako, ang attitude ko lang naman ready lang sa anong trabaho. So kung may impeachment, ready ka lang. Kung walang impeachment, di okay lang din. Actually, dagdag trabaho yung impeachment. Kakain talaga ng maraming oras yan. Kaya I appreciate the dedication of our senators now. Kasi hati yung I think focus sa umaga, mo. umaga ata sila nag-impeachment, then Opo, hapon 10 o'clock. legislative session. Si Senator Pimentel kasi, ito'y bar top notcher. Kamusta po yung paghimay, yung proseso na isinasagawa ngayon, na especially now na nasa day 13 na tayo ng impeachment Palang. trial. Parang isang buwan din. Ang layo pa nito. Ano po yung ano pong take nyo? Oh, di ba medyo streamlined na? Medyo wala na yung mga dating yung like nung day 1, day 2 na day 3 na puro objection tapos paulit-ulit pa yung grounds. So ngayon medyo streamlined na ngayon ang proseso nila. So tignan mo I think naka-present sila na more than 800 vouchers ba yun o documents? Opo, yung acknowledgement receipt. Acknowledgement receipts. O di, mahaba yan kung talagang, kunyari gusto lang i-delay nung isang party, pwede niyang gawin yun nasa dami ng kanyang mga observation. Pero ngayon mukhang streamlined na kasi alam naman ng mga lawyers na sui generis ang impeachment, hindi masyado dapat rules of court. Hindi masyadong lahat ng letra ng rules of court i-apply mo. Ito pong nagaganap na proseso talagang nalantad, nakita natin na marami palang red flags. In fact, ang sabi nga po nung naunang mga witness, kagaya ng mga opisyal ng Land Bank, na unusual. Sinabi naman ng COA, yung mga kinatawan ng COA, na marami silang nakitang irregularidad. Sa tingin niyo po ba yung disbursement ng pondo ng pamahalaan kailangan na pong maglagay pa ng safeguard? Kasi nga po, nakakatakot na yung milyon-milyong pondo na confidential fund at intelligence fund in-encash at inilagay sa gym bag. O dapat i-tighten, pero yung paglalagyan kasi wala namang pakialam na yung bangko doon, di ba? Syempre kung nagwi-withdraw ng cash, kailangan meron talaga siyang lalagyan. So hindi na sila makikialam kung linagay mo ba yan. Ano yung mga Sako testimony man na yun, narinig natin, gym bag or kung minsan armored car, di ba? May narinig tayong ganun, armored car eh. So ang kailangan na lang natin i-tighten yung ating mga procedures, lalo na siguro yung audit. Itong COA, kailangan palakasin natin ang ating COA. Ang alam ko, merong new government auditing code na bill na assign ito kay Robin, pero hindi naman nung time ko na isang beses lang linagay sa floor yan, tapos nag-interpolate lang ako na sandali, inabandon na ni Robin, hindi na niya dinipensahan. Napunta kay Robin ito kasi this is a very long law code. Ito, code. Kinuha niya yung Committee on the Revision of Codes. Kaya mabigat na committee yun kasi mga legal codes, mga voluminous codes ang involved dyan sa committee na yan eh.
Lalo na po ang sinusunod ngayon, yung 2015 pa na circular ng COA. So do you think it's about time na siguro hindi na lang circular, baka kailangan na ng pagsasabatas nung nilalaman ng circular. Lalo na yun nga, na-discover natin, Sen Coco, na yung bawal pala gamitin sa medical tsaka pagbili ng gamot, itong confidential at intelligence fund. Pero ginamit ito. At later on na lang nalaman kasi nga nung ino-audit na yung acknowledgement receipts. Gawa na lang ng batas. Ako, meron akong dirinaf noon na sa CIF, yung confidential and intelligence funds, isama na yung mga detalye on how to liquidate it. Una sa lahat, i-define what is an intelligence fund, and then anong ahensya ang pwedeng bigyan nito. Limitado lang dapat yan kasi intelligence fund, dapat meron kang intelligence mandate or intelligence work. Tapos, ano naman ang confidential fund? Limitado din ang mga ahensyang bibigyan mo niyan. Yung confidential. Tapos, ilagay na lang sa law para wala ng gulo how to liquidate such funds. So, ano siya? Kailangan mo siyang bigyan ng konting difference sa regular funds. Kasi nga, nagkikreate ka nga ng ibang category ng funds. General fund o regular expenses. Tapos ito inaalaw mo ng konting flexibility yung ahensya, binibigyan mo siya ng confidential and intelligence fund. Kasi meron siyang gagastusan na sometimes mahirap i-dokumento. Di ba? Kasi yung informer mo, wala namang OR yun eh. Hindi naman lahat ng tao may OR eh. So, di ba? Sir, yung halimbawa, kasi sa intelligence work, medyo nababad tayo because nag-cover tayo sa NBI. Nakikita ko yan na parang merong mga informants o assets na ginagamit. Tapos, syempre kailangan mong bigyan ng pagkain ito. Diba? Kasi, halimbawa, roronda siya, magsa-surveillance, magbibigay ng impormasyon sa'yo pagbalik. Minsan nga, binibigyan din ng pang-load dahil pantawag sa'yo, pang-text ninyo. So, pero, syempre, sasabihin nyo, uy, wag nyo po akong pangalanan. At syempre, paano maililiquidate yung mga ganon? Itatago mo ba siya sa ibang pangalan? Kasi, kumbaga, Sandro Ochona ay hindi mo pwedeng gamitin nga sa liquidation for security purposes. Sir. Ay, Andik. Pagdating kasi dun sa joint circular na yon, yung liquidation reports kasi dyan, eyes only yan ng special unit ng COA. I'm sure sworn to secrecy ang mga yan. Kung madaldal yung mga yan, hindi ka pwede doon sa special unit na yon or may sanction ka kung binubulgar mo yung mga na-encounter mo. So ako, ang paniwala ko diyan, hindi mo pwedeng itago yung identity ng recipient mo sa kahit ano-ano lang na pangalan na parang naglolokohan lang eh. So dapat pwede mong gamitin yung real name niya kasi hindi naman yan for hindi naman yan for public announcement. Hindi rin naman yan basta-basta lamang ang sino ang pwedeng tumingin. Ang alam ko, special unit yan. Tapos naka-vault pa yan. Tapos COA chairman eyes only na yan. At saka yung trabaho ng NBI at ng ibang law enforcement, hindi naman ito kapareho ng trabaho ng Office of the Vice President at ng DepEd. Hindi, correct. Kasi kung law na nga, kaya sabi ko, i-define natin para saan itong confidential fund, para saan itong intelligence fund. So, mayroon bang intelligence work na mandato ang Office of the Vice President? Wala. Mayroon bang intelligence work na mandato ang Department of Education? Wala. Ngayon, sa confidential fund naman, ilimit pa rin natin yun. Bakit ba natin binibigyan ng confidential fund? Kasi
meron din siya mga kilos na related din sa intelligence work. So dapat ayusin na lang yung batas in such a way na ang main purpose, yung intelligence work, tapos may mga nagsusupport sa intelligence work, yun yung mga confidential fund. Pero ang Department of Education at saka ang Office of the Vice President, na ang mandato ng Vice President is maghanda ka maging presidente at any time. Yun yung mandato mo. So, Spare tire, diba? Yan nga ang nakasaad sa ligang kaya nga, batas. pero ayoko nga tawaging spare tire. Merong yung sa time mo, marami kang spare time sa oras mo, maghanda ka, mag-aral ka, magpa-briefing ka kasi handa kang maging presidente at any time. Yun lang. Yun. But so wala kang intelligence work na mandato. Kaya nga hindi ka dapat entitled sa intelligence fund or confidential fund. O ngayon, ano ba yung mga may intel na mga trabaho? Siyempre, mga NICA, di ba? Ano pa? Mga Law DND, enforcement. mga armed forces, PNP, yung mga ganun. Yung NBI, may mga law enforcement. Tapos stricto although mas liberal sa liquidation, hindi naman ito sobrang parang wala na, baliwala na, lokohan na lang, lokohin mo na lang, babuyin mo na lang yung liquidation mo. Hindi, seryoso pa rin yung liquidation, except that ibang unit ang titingin, special unit ang titingin, mga very experienced auditors na mahaba na ang serbisyo sa gobyerno, may disiplina sa kanilang sarili, hindi madaldal, at sa COA commissioners level lamang ang supervision. So ganun na lang pong gawin natin. Tapos wag naman natin palakihin ng amount. Ang nangyari kasi nag-bloat yung amount kasi nga dahil sa hindi klaro kung sino yung mga entitled sa intelligence tsaka sa confidential, ang daming ahensya hingi ng hingi. Humingi ng kasi kung clearly hindi siya intelligence na ahensya, humingi naman siya confidential fund. So dapat maging stricto tayo diyan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.